President Bongbong Marcos is standing by his son, Congressman Sandro Marcos, over claims that the Dutertes made demands in exchange for the 2022 endorsement. The president says, quote, Congressman Sandro will not lie. For the details, mobile journalist Julie Baiza is joining us live. Julie, go ahead. Congressman Sandro will not lie. Yan nga yung sagot mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang tanungin sa pahayag ni Presidential Son, House Majority Leader Sandro Marcos na may mga hiniling ang kampo ng mga Duterte kapalit ng pag-endorso kay PBBM yung 2022 presidential elections. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi mismo ng Pangulo na pinalaki niya yung mga anak niya ng maayos at hindi magsisinungaling si Congressman Sandro. Tatlong bagay naman yung nakikitang dahilan ng palasyo kung bakit hiniling ng kampo ng mga Duterte itong kapalit ng pag-endorso. No? Una, naniniwala si Castro na may power struggle. Pangalawa, yung pagnanais daw na makontrol si PBBM. And lastly, yung plano pa rin na pagpapatalsik sa pwesto sa Pangulo. Kamakailan lang isiniwalat nga ni Congressman Sandro na yung hiniling ng kampo ng mga Duterte, kabilang daw dyan, yung sila mismo ang pipili kung sino yung House Speaker, sila yung pipili kung sino yung Senate President at kung sino yung magiging Executive Secretary na clearly hindi nga napagbigyan itong administrasyon. Cheska. Julie, meron na bang response sa kampo ng mga Duterte? Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag or sagot ang kampo ng mga Duterte. Kasunod nga nitong naging pahayag ni Undersecretary Claire Castro sa press briefing kaninang umaga. No? Isa pa, Cheska pala, sa nabanggit din ni Congressman Sandro kanina is he saw it coming. Yung pagkakawatak-watak kumbaga ng tinatawag na unity team noong 2022. Ang sabi ni Castro, kaya daw nila sinasabi na power struggles kasi may mga grupo daw na gusto talagang manatili sa pwesto at kontrolin ng Pangulo at dahil nga hindi pinayagan, hence nagkawatak-watak yung unity team. Well, Julie, tuloy-tuloy pa rin ang word war between the President and the Vice President's camps. No? Meron pang isang issue na the Palace also fired back at Vice President Sara Duterte tungkol sa remarks niya sa alleged pro-China officials. May mga detalye ka ba dito? Nasabi kasi ni Yusek Castro kanina, natatawa daw siya doon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaaring maging quote-unquote suspect si President Bongbong Marcos hanggat wala daw na inilalabas na listahan si Defense Secretary Gibo Teodoro nung mga sinasabing pro-China officials. Ang sabi ni Castro, marami na raw yung umahanga sa paraan ng Pangulo sa pagsusulong ng interes ng bansa at ng sovereignty ng Pilipinas, lalo na pagdating sa usapin ng China. Kaya per her, nakakatawa raw yung mga nagiging pahayag niyan. Isa pa, wala din naman daw sinabi si Secretary Gibo Teodoro, hindi naman siya nag-name drop ng kahit sino doon sa sinasabing pro-China, list ng pro-China officials. So bakit daw ang bilis na mag-react ng Vice Presidente? Julie, of course, marami tayong mga kababayan na naapektuhan sa current weather conditions, mga nag-evacuate, mga nahihirapan na ngayon. May mga nasabi na ba ang Malacanang kung ano ang mga priorities tungkol dito? Kanina umaga pa lang, pinulong na ng Pangulo yung NDRRMC at saka yung mga miyembro ng gabinete para daw siguraduhin na mabibigyan ng tulong lahat ng mga apektadong residente. Kabilang nga nandyan sa meeting kaninang umaga si DSWD Secretary Rex Gatchalian who reported na nasa 2,070 barangay yung apektado ngayon ng habagat at mga pag-ulan. So nasa 1.3 million individuals yung affected at sa ngayon meron naman daw sapat na supplies ang DSWD. Meron silang naka-ready na 4.980 million family food packs sakali nga kailanganin or mag-request. Yung mga request daw ng bawat LGU pinagbibigyan nila basta mga vetted or na-validate na request. Aside from food packs, namimigay din ng assistance ang DSWD para naman sa mga damaged houses o yung mga nasiraan ng tahanan. Bukod sa DSWD, ang DPWH kumikilos na rin daw 5 bagay yung tuloy-tuloy nilang ginagawa. First is the dredging and cleaning ng mga waterways. Pinapalawak din yung mga drainage pipes at make sure
na gumagana lahat ng pumping stations dito sa Metro Manila. So kapag meron daw mga pumapalya, gaya nung nangyari doon sa Marikina, agad silang nagde-deploy ng mga mobile pumping stations. Dahil nga DPWH na pag-uusapan na rin yung flood control projects, continuous daw yung pag-audit ng different flood control projects, not just in Metro Manila, pero pati sa probinsya. At kapag may mga nakikitang mali, kailangan daw sabayan niya ng pagsasaayos para nga ma-make sure na hindi na magbabaka ulit sa bansa. Yung ibang mga flood control projects na ipinatigil dahil nga dawit sa ilang mga kaso na nakasampa ngayon against certain individuals and contractor, ipinagpatuloy na daw, particular nga yung nandiyan sa Columpit, Bulacan. Pero may mga ilang proyekto pa rin sa Bulacan na nakabinbin pa nga rin at hindi pa itinutuloy dahil nga dahil may ongoing cases pa, no? And finally, may reminder naman ng MMDA para sa lahat ng netizens. Iwasan daw yung pagpo-post ng mga fake news or mga maling impormasyon sa social media at maging mapanuri din, ano? Kasunod naman yan nung sinasabing ulat ng flooding in Balintawak na kaagad naman din daw na tinake down pagkatapos ma-flag at maraming mag-comment na hindi naman daw totoo or walang katotohanan. Cheska. All right, thank you, mobile journalist Julie Baiza.